Ayan na! Bang! Sapul nga si Hidari dito sa ataking ginawa sa kanya ni Kawaki. Pero binawian naman siya dito ni Jura. Bang! Talsik turpit lipad nga din itong si Kawaki. Jura, natagpuan nung nakita na nga daw nito si Naruto. So ilan lamang yan mga pare ko sa mga kaya-ayang pangyayaring naganap na pinakita dito sa Boruto Time Skip 2 Blue Vortex Chapter 8. So tara na nga mga pare ko at umpisa na nga natin ng mga talakayan. At ang first panel nga na pinapakita dito ay itong ang si Ada na gamit ang kanyang Senrigan. Ay pinapanood nga nito na itong sila Mitsuki at Boruto ay nag-uusap. Na dito nga sinasabi ni Boruto kay Mitsuki na siya nga daw ang araw nito na nagbibigay ng liwanag sa kanyang buwan. Na kaya nga dahil dyan sa mga nakita ni Ada ay dito nga sinasabi nga din niya sa kanyang sarili dahil mukhang namamangha nga talaga siya kay Boruto sa mga pinakita o sinabi nito na kaya habang tulala nga ito dito naman nabigla nga din siyang sinabihan ni Kawaki na tumigil na nga daw itong si Ada sa kakatayo dyan at gawin na nga daw nito na hanapin nga daw si Mitsuki para pansamantalang patumbahin na bago pa man daw makalis o makalayo na naman si Boruto sa kanila. Nasagot naman ni Ada dito kay Kawaki na sandali nga lang daw, bigyan nga muna daw siya neto ng ilang minuto. Na sinabat naman dito ni Delta na sinabi nga neto kay Kawaki na anong klaseng attitude nga ba daw ang pinapakita nitong ni Kawaki kay Ada na parang siya nga daw kasi ang boss. Nakakabwisit nga daw talaga ang ugali nito. Na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Kawaki na wala nga daw siyang pakialam sa nararamdaman nitong ni Delta. Mabwisit nga daw siya hanggat gusto niya. Nakalinsabay nga din yan dito nga sinabi na nga rin ni Ada ang eksaktong lokasyon ni Boruto na nandoon nga daw sila sa south na sa may bandang Kakahuyan na may ilang kilometro nga daw ang layo magmula nga daw sa gate ng Konoha. Na kaya nga mula nga din dyan dito nga kumilos na nga rin si Kawaki na pinapasama pa nga nito si Delta at sinabi nga din nito na hindi nga daw niya hayaan na makalayo si Boruto. Na kaya nga dyan nagpaalam na nga rin itong si Delta kay Ada na idinagdag pa nga nito. Nasisiguraduhin nga daw niya na pagsasabihin nga daw niya si Kawaki ng mga ilang salita na siyang ipinagpasalamat naman dito ni Ada pero pakiusap nga nito na mag-iingat nga daw si Delta at bantayan nga daw nito si Kawaki para sa kanya. Na siyang sinang-ayunan naman dito ni Delta at di na nga rin ito nagtagal at umalis na nga rin. At ang next panel naman dito mga sir ay dito nga pinapakita na habang nasa himpapawid na nga sila ay dito nga sinasabi ni Delta kay Kawaki na mananagot nga daw sa kanya ito kapag tuluyang nahirapan o napagod na nga daw si Ada sa kanya. Na sinabi naman dito ni Kawaki na once nakapagtapos na nga daw siya sa kanyang goal siya na nga din daw mismo ang aalis o lilisan. At habang papalayo nga sila at papunta sa kanilang direksyon, kaalinsabay nga din yan dito nga pinapakita ang isang eksena na ito nga isang Claw Grimes ay nandito na nga sa bandang labas ng Konoha sa may kagubatan. Nakalinsabay nga din yan dito nga sinasabi ni Shikamaru na yung patungkol nga daw sa mga halimaw na to na bukod pa nga na meron pa nga daw itong mga kamalayan sa kanilang sarili nangyaring nag-uumpisa na nga rin daw ito na mag-evolve na nagmula nga daw sa pagiging Divine Tree. Nagbibiro nga lang ba daw si Boruto dahil lang Divine Tree ay kukunin nga daw nito ang lahat ng buhay sa lupa na kaya paniguradong mananagot nga daw sila na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Boruto na hindi nga lang daw ang bagay na yon dahil kapag ang mga Shinju nga daw na ito ay nagawa nga rin daw lamunin si Kawaki o siya ayun na nga din daw ang katapusan ng kanilang pag-evolve at ang mga ito nga daw ay magbubunga ng chakra fruit at ayun na nga din daw ang magiging katapusan ng buong mundo. Na habang nakikinig naman dito si Ino dito nga idinugtong nga uli ni Shikamaru na yung patungkol nga daw sa Divine Tree na yung captain o leader nga daw ng Team 10 na si Muigi ay nakana nga daw ng Claw Grimes na dahil upang siya nga rin daw ang maging puno na siyang mukhang mangyayari nga din daw sa ibang tao o sa ibang ninja ano man daw ang maging edad nito o kasarian. Hindi ba ganoon nga daw ang bagay na yun? Nasagot naman sa kanya dito ni Boruto na ang 10 tails nga daw ay ginagamit ng kanilang chakra na kaya yun nga din daw ang dahilan kung bakit buhay pa ang mga naging target nito. At sa purpose naman daw ng mga to, sa ngayon hindi pa nga din daw alam ni Boruto ang bagay na yun. Na kaya nga dyan dito nga muling tinanong ni Shikamaru na kung ano-anong mga bagay pa nga ba daw ang nalalaman nitong ni Boruto. Pero bago pa nga yan, bigla nga sinabi dito ni Ino kay Shikamaru na may paparating nga daw na mensahe mula kay Kawaki. Iko-connecta nga ba daw ito ni Ino? Nasagot naman sa kanya ni Shikamaru na sandali nga lang daw dahil may ibang connection nga daw itong si Shikamaru sa ibang sensory unit dahil nakakabahala nga daw. Lalo't baka nga daw ang pag-uusap nila ngayon ay marinig nga daw ng kung sino man. Na siyang sagot naman sa kanya dito ni Ino na ang bawat komunikasyon nga daw nila ay individual o nakaseparate. So kaya okay nga lang daw ito. At itong si Shikamaru nga lang din daw ang pwedeng makarinig ng pinag-uusapan na magkabila ang panig. Na kaya nga dahil din sa bagay na yan dito nga inalaw na nga rin ni Shikamaru ang sensory unit na i-connecta na nga daw si Kawaki sa kanya. At ang next panel nga ibalik nga dito kay Delta at Kawaki na sinasabi nga nito yung sinabi sa kanya ni Ada na kung saan nga ba daw yung eksaktong lokasyon ni Boruto. Na sinabi naman sa kanya ni Shikamaru na ano nga ba daw ang ginagawa ni Boruto sa lugar na yon. Na siyang sagot naman dito ni Kawaki na sino nga ba daw ang may pakialam dahil si Delta nga daw ang unang aatake kay Boruto mula sa baba at susundan naman daw ito ni Kawaki. Na sinabi naman sa kanya dito ni Shikamaru na kumalma nga lang daw muna si Kawaki dahil alalahanin nga din daw ni Kawaki na mas lalong lumakas nga daw si Boruto na kaya mas maigi na maghintay nga daw siya ng backup. Nasagot naman sa kanya dito ni Kawaki na wala nga daw siya ng anumang mga ganyang karangyaan
Hindi baga gusto nga din daw ni Shikamaru na mawala nga din daw si Boruto? And speaking nga na mawala, matapos ngang ipakita ang mga pag-uusap na yan, ang kasunod naman na panel dito ay ito nga si Boruto ay gumamit na nga ng Hiraishin at ang ito nga ay nagpaalam na nga din kay Shikamaru. Nag-teleport na nga din ito at biglaan na nga din itong nawala. At kaya nga dahil din sa bagay na yan, dito nga pinapakita nga rin na habang lumilipad nga itong sila Kawaki, kaalinsabay nga din yan bigla nga rin siya napahinto dito na kanya nga sinasabi na nakakapagtaka nga daw. Biglaan na nga lang daw na hindi niya maramdaman si Boruto. Pero sinabi naman sa kanya ni Delta na maaaring na-sense nga daw o naramdaman naman daw siya ni Boruto. Nasagot naman ni Kawaki na hindi nga daw ganun dahil miski isang beses nga daw hindi nga rin daw niya naramdaman ang aura ni Boruto, which is same nga lang din daw dapat yun kay Boruto na kapag binuksan nga kasi ni Kawaki ang kanyang aura mararamdaman ito ni Boruto pero nakasarado nga yun kaya imposible nga daw dapat ang bagay na yun. Nawala nga din daw kasi agad si Boruto bago pa nga daw siya maramdaman nito at matapos ngang ipakita ang mga eksenang yan lumipat naman ang panel dito sa isang magarbong bahay na hindi nga kalayuan, which is dito nga din yung kanina na kung saan nandito nga rin si Mitsuki na habang naglalakad nga ito dito nga nasilayan nga rin niya dito sila Ada at Daemon. At nang mapansin na nga siya dito ni Ada dito nga sinabi ni Mitsuki na paumanhin nga daw dahil hindi nga rin daw niya napansin na nandito nga pala daw sila Ada at sana hindi nga rin daw siya nakaistorbo. Nasagot naman sa kanya ni Ada na yung ginawa nga din daw nitong ni Mitsuki katulad nga lang din daw kay Kawaki dahil nga daw nakakagulat. Natanong naman ni Mitsuki na galit nga ba daw si Kawaki? Nasagot naman ni Ada na mahirap nga daw sabihin dahil nga sinabi nga daw sa kanya ni Kawaki na hanapin nga daw itong si Mitsuki. Bagamat madali nga lang daw hanapin si Boruto pero mabilis nga lang din daw itong nawala matapos nga din daw niya sabihin ang lokasyon nito. Na sinabi naman ni Mitsuki na sa palagay nga daw niya naramdaman nga daw ito ni Boruto at kaya kasayangan nga lang daw ng oras na kung siya nga daw ay kagalitan. Na siyang sinabat naman dito ni Daemon na ang sabihin nga daw ang mga bagay na yan hindi nga rin ba daw nakakaramdam ng kalungkutan itong si Mitsuki? Nasagot naman dito ni Mitsuki na hindi naman daw masyado dahil ang bagay nga daw na yon di naman daw mahalaga sa kanya. Ayun nga daw ang kanyang nararamdaman sa mga oras na to. At kaya nga dyan dito nga tinawag niya muli si Ada at sinabi nga niya dito simula nga daw na makilala niya ito hindi nga din daw niya napagtanto ang patungkol sa emosyon ng pag-ibig. Na sinabi naman sa kanya ni Ada na pinapatamaan nga ba daw siya nitong ni Mitsuki? Wag na nga daw niyang subukan pa dahil pag-aaksaya nga lang daw ito ng oras. Na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Mitsuki na hindi naman daw ganun dahil resulta nga din daw ito ng kasinungalingan ng kanyang abilidad. Pero salamat pa nga din daw dito kay Ada dahil nga kung hindi nga rin daw dahil dito maaaring dumaan nga daw siya sa buhay nang hindi nga daw nararanasan ang napakagandang damdaming ito na sa kabilang banda ay hindi na nga rin daw siya magtataka dahil isang klaseng artificial human nga lang daw siya na ginawa from scratch. Hindi nga lang daw ito basta pag-ibig lang dahil miski nga rin daw siya ay hindi nga daw niya maunawaan ang kanyang sarili. Pero kahit gayon pa man hindi rin naman daw ito mahalaga kay Mitsuki dahil as long nga daw na meron siyang liwanag ng araw patuloy pa nga rin daw na magliliwanag ang kanyang buwan. Maaari nga din daw nilang sabihin na ang mga bagay na yun ay hindi nga daw mahalaga kay Mitsuki kahit nga daw mismo ang kanyang sarili. Pero nagkamali nga daw siya sa bagay na yun dahil kung hindi nga rin daw niya pinagkaabalahan nabigyan nga daw ang kanyang sarili na panindigan muna ang mga bagay maaaring hindi nga rin daw niya ito nalaman na wala nga daw sa paningin niya kung sino nga daw ang kanyang araw at kung ano nga ba daw ang pinakamahalaga bago pa nga daw niya malaman kung ano ito. Na siyang sinabi naman sa kanya ni Ada na ngayon si Boruto nga daw ang gumawa nun na pinarealize nga daw sa kanya kung sino ang kanyang totoong liwanag na maganda nga daw talaga ang bagay na yun. Na siyang sinabi naman ni Mitsuki na itong sasabihin nga daw niya ay maaaring medyo may kapahangasan dahil nga daw sa palagay nitong ni Mitsuki magkatulad nga daw sila nitong ni Ada. Hindi nga rin daw niya alam na kung bakit gusto nga din daw niya si Kawaki. Na sinabi naman sa kanya ni Ada dahil yun din naman daw kasi ang nagagawa talaga ng pag-ibig. Hindi na nga rin daw mahalaga kung bakit o papaano nga daw ito nangyari. Sadyang hindi nga lang daw ito maiintindihan ni Mitsuki dahil nga daw ang abilidad ni Ada ang gumawa sa kanya nun na para nga daw ma-experience ni Mitsuki ang hindi tunay na pag-ibig. Na siyang naunawaan naman agad ni Mitsuki na kanyang ang sinabi na mukhang ganun nga daw na marahil na natakot nga din daw siya nung maisip-isip nga din daw niya ang bagay na yan na kung sino nga ba din daw ang kanyang araw na siyang ikinatakot nga daw niya na mawala ito na kaya itinigil na nga din daw ni Mitsuki na isipin ito na yung patungkol nga daw sa isang bagay na kung totoo pa nga din daw ang kanyang araw or hindi. Na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Ada na sinasabi nga ba daw ni Mitsuki na kaparehas nga lang din daw siya na isang tulad na tolongges na babae na isang klase na nagmamahal na gusto nga din daw mahalin. Na siyang sagot naman sa kanya dito ni Mitsuki na hindi naman daw ganun ang ibig niyang sabihin at kaya patawad nga daw sa kanyang ginawang kapahangasan. Na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Ada na maaari nga daw ganun pero sa isang bagay nga din daw na kung maaari maging mapurol nga daw si Ada sa kanya dahil ang pinag-uusapan nga daw nila is yung patungkol sa pag-ibig nga daw, di ba? Patungkol nga daw ito sa isang drama na sinabi naman ni Mitsuki na hindi na nga daw ito mahalaga na kaya nga din sa bagay na yan dito nga napaisip-isip ni Ada na mukhang kinakailangan nga daw niya na mahabang pakikipag-usap kay Boruto. At habang nagaganap nga ang mga eksenang yan kaalinsabay nga din yan mga pare ko ay pinapakita nga rin dito ang isang eksena na ito nga mga Shinju o humanoid Tentails na sila Jura at Hidari ay nandirito nga sa kanilang hideout na dito nga sinasabi pa ni Jura na oras na nga daw para sila ay umalis na kaya mula nga dyan dito nga pinapakita rin na pagkahiga nga ni Jura dito sa isang malaking box na itim ay tumagos na nga rin na kanyang uluhan dito sa isang puting halimaw na tinatawag
tinatawag na Claw Grimes. At kaya nga matagumpay nga na makatagos dito si Jura, kalinsabay nga din yan, dito nga sumunod na nga rin si Hidari. At kaya nga mula nga din dyan, dito nga pinapakita na nasa harap na nga sila ng gate ng Konoha. Nakalinsabay naman yan, dito nga pinapakita na kinakausap nga ni Ino si Shikamaru, na dito nga itinatanong ni Ino na naniniwala nga ba daw talaga si Shikamaru sa mga sinasabi ni Boruto, na sinabi o sagot naman ni Shikamaru na naiintindihan nga daw niya ang ibig sabihin ni Ino. Pero katulad nga lang din daw na sinabi niya, isang klase nga din daw ito na isang top secret mission, na kaya wag nga daw sabihin ni Ino ito sa kahit kanino man, na kahit pa nga daw ang sarili niyang opinyon. Na siyang sinabi naman ni Ino na napakahirap nga daw kasing paniwalaan. At habang nag-uusap nga ang dalawa dyan, ay bigla nga sumingit dito ang sensory unit, na bigla nga rin sinabi kay Shikamaru na may mga nakapasok nga daw sa gate ng Konoha. At ang isang nga daw dito ay hindi malaman ng chakra signature, pero ang isang kasama naman daw nito ay nagmatch nga daw ang chakra signature kay Uchiha Sasuke. Na kaya mula nga din dyan, dito nga pinapakita na itong si Sarada habang kasama si Sumire, biglaan nga din itong naramdaman ang presensya ng kanyang ama na si Sasuke. At nang tuluyan na nga makapasok sa loob ng Konoha itong dalawa, dito nga itinanong na nga rin ni Hidari na kung saan nga ba daw nila matatagpuan si Naruto, na sinagot naman sa kanya dito ni Jura na hindi nga din daw niya alam ang eksaktong lokasyon ni Naruto. At habang nag-uusap nga ang dalawa dito, dyan nga din bigla nga sumigaw sa kanila sa itaas. At sinabi nga sa kanila nito na huminto dahil pag gumalaw pa nga daw sila na kahit isang pulgada, ituturing na nga daw sila ng mga to na mga kalaban. At kaya nga dahil din dyan, dito nga itinanong na nga rin itong isang ninja na si Uchiha Sasuke nga ba daw itong si Hidari? Bakit nga ba daw sila nang himasok dito sa kanilang bayan? At kaya nga dahil din dyan, dito nga pinag-utos na nga rin ni Shikamaru na pangunahin na i-evacuate na nga daw nila ang mga sibilyan na malapit nga din daw doon. Pero kalinsabay nga din yan, bigla nga sumingit dito sa Ada. Nasagot naman agad ni Shikamaru na paumanhin na nga daw kay Ada dahil nga busy nga daw siya ngayon, na kaya kakausapin na nga lang daw niya ito sa susunod, lalo't may mga kakaibang nilalang nga daw na nakapasok na ngayon sa kanilang bayan. Pero siyang pinilit na nga talaga agad ni Ada dahil patungkol nga din daw sa bagay na yun ang kanyang sasabihin. Nakita na nga din daw kasi ni Ada ang mga nilalang na to kamakailan lang, at kaya paumanhin o patawad nga daw kung late na nga din daw niya nasabi ang mga ito. Isang mga klase nga din daw kasi ito ng Ten Tails, hindi nga rin daw niya alam, pero may sarili nga daw kasi itong mga pag-iisip, na kaya sa madaling salita maituturing nga daw nila ito na mga kalaban. Mamen, nagkatuhog-tuhog nga gamit ang wood style ni Jura itong mga walang bilang ng ninja, hindi nakatagos mga sir, mga walang bitaw. At ang kasunod naman na panel dito mga pare ko ay dito nga pinapakita na itong sila Jura at Hidari ay napadaan nga dito sa isang bookstore, na dito nga isinasabi ni Jura na nakakamangha nga daw na hindi nga din daw kasi niya inaasahan ng bagay nito. Pero kalinsabay nga din yan, dito nga tinanong ni Hidari na nandirito nga ba daw si Uzumaki Naruto, na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Jura na nakakatuwa nga daw dahil itinanong nga daw sa kanya ni Hidari na mukhaan ang bagay na yan. At habang nasa labas nga ng pinto si Hidari, dyan nga pinapakita nga rin na bigla itong may naramdaman. At mula nga dyan dito nga pinapakita na biglaan na nga lang din na may lumabas na black rod sa lupa, na muntik na nga siyang matusok dito. At ang nilalang na umatake nga pala sa kanya dito ay wala ngang iba kundi itong si Kawaki. Bang! Sapul nga si Hidari dito mga pare ko no, pero buti na nga lang at nasalag niya ito at nakabalanse agad sa kanyang pagbagsak. Na kaya nga dito ay pinapakita nga rin na kasama nga ni Kawaki dito sa Delta. At dito nga tinatanong ni Kawaki na sino nga ba daw ang nilalang na to? Bakit nga ba daw sila pumunta dito sa Konoha? Na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Jura na iwasan nga daw nila mga paglalaban ng mga bakbakan dito nga daw sa tabi ng bookstore dahil masasira nga daw nila mga mahalagang gamit dito na nagustuhan nga kasi ni Jura. At kaya mula nga din dyan habang nakatayo nga si Kawaki dito, dyan nga bigla nga rin siyang ginamitan ni Jura ng wood style na siyang nangdakma nga dito kay Kawaki, na itinaas pa nga siya neto at inipit. Nakalinsabay naman yan dito nga pinapakita na aatakihin na nga siya ni Jura. Pero bago pa nga tumama ang ataking ito, biglaan na nga rin nakagamit dito si Kawaki na kanyang dujutsu na Sukuno Hikuna, na upang dahil nga nabigla nga siyang mawala dito, na mukhang pinaliit nga niya ang kanyang sarili at nagawa nga niyang takasan ang atake sa kanya ni Jura. Bang! Na matapos nga ang ataking yan, sumulpot na nga dito si Kawaki sa likuran ni Jura, na biglaan na nga rin lumikha ng kanyang pagkatake. Pero bago pa nga ito tumama kay Jura, wasak nga din agad ang ginawang atake dito ni Kawaki. Matapos nga lang itong suntukin ng isang kamao ni Jura. Nakalinsabay nga niya dito nga sila sabi ni Jura kay Kawaki na hindi nga muna daw niya papatayin ng Otsutsuki ito, at kaya hahayaan na nga muna daw niya ito. Na kaya nga dahil din sa bagay na yan dito nga sinapak niya si Kawaki, na tumurpit na nga ito ng pagkalayo-layo, na mula nga din dyan dito nga pinapakita na sa sobrang lakas nga ng impact ng pagkakatilapon niya, bumaon nga siya dito sa water tank dito nga sa isang bahay. Bang! Wasak at butas nga ang water tank dito. Bayaran mo yan, boy. But anyway mga pare ko dito nga siya sabi ni Jura na nahanap o natagpuan na nga daw niya dito si Uzumaki Naruto dito nga daw sa direction na to. Nakalinsabay naman niya dito nga pinuntahan ni Delta si Kawaki habang ito ay nawalan nga ng malay dahil nga kasi sa lakas ng impact ng pagkakatalsik at pagkakabangga niya. At habang nakalutang nga sa ere si Jura, dito nga tinawag niya si Hidari, na sinabi nga niya dito na nasa malapit na nga daw si Uzumaki Naruto. Na sinabi naman ni Hidari na sigurado na nga ba daw si Jura dito, na siyang sagot naman ni Jura
Jura na isang klase nga daw kasi na Jinchuriki si Naruto na nagtataglay nga daw ng isang biju at kaya bilang humanoid beast nasa sense o nararamdaman nga daw ni Jura ang chakra ng biju sa loob nga daw ng Jinchuriki nito. At habang pinapakita nga ang eksenang yan, kaalinsabay niya na dito nga pinapakita na tumatakbo na nga sila Sarada at Sumire sa lokasyon nga ng pangyayari. At habang tumatakbo nga ay dito nga naisip ni Sarada yung sinabi sa kanya ni Boruto na na-observe nga daw ng puno ang kanyang papa na si Sasuke at nag-turn nga daw ito bilang humanoid Ten-Tails, na kaya dyan na nga rin niya naisip na yung isang pumasok nga daw sa Konoha ay nag-match nga daw ang chakra signature sa kanyang papa na si Sasuke, na kaya ano na nga ba daw ang nangyayari, sino nga ba daw yung nilalang na yon na pumasok nga daw sa Konoha. Nakaalinsabi nga din yan dito nga pinapakita na tumatakbo na nga rin sa lokasyon itong Team 10 na kasama nga nila si Himawari, na dito nga isinasabi ni Shikadai na kahit na si Master Sasuke na nga daw ang makatapat nila ngayon, wag na nga daw silang magdalawang isip pa na umatake o atakihin ito, dahil isa nga din daw kasi si Master Sasuke na tumulong nga daw kay Boruto, na kaya ibig sabihin nga din daw na isang traitor nga din daw si Sasuke tulad ni Boruto. Men, panes, ang angas. Kakanain nga daw agad nila si Master Sasuke kapag nakita nga agad nila ito. Mamen, kala mo talaga tatagos. But anyway mga pare ko, dito nga kalinsabay nga din yan. Dito nga sinasabi ni Inujin kay Himawari na wag nga daw itong mag-alala dahil poprotektahan nga daw niya ito. So isa pa tong simp mga pare, no? Inujin Yamanaka, the ultimate simp. But anyway guys, ang kasunod naman na panel dito na pinapakita, dito nga dumating na nga rin o bumaba na nga rin si Jura dito nga sa lokasyon na kung saan ay sinasabi nga niya na nandirito nga daw si Uzumaki Naruto, which is ang natagpuan nga niya o nasalubong ay ito ngang Team 10 na kasama nga si Himawari. At kaya nga dahil din dyan, ang last panel naman na pinapakita dito na habang tinititigan nga sila ni Jura dito, dito nga sinabi ni Hidari na sino nga ba daw sa mga ito si Uzumaki Naruto, na sinabi naman ni Jura dito nakakaiba nga daw ito, ano na nga ba daw ang nangyayari sa mundo. So yan nga guys ang huling panel dito na pinapakita para nga dito sa ating full review ng Boruto Time Skip to Blue Vortex Chapter 8. Bakit nga ba nagtataka si Jura na bakit wala dito si Uzumaki Naruto samantalang naramdaman niya na nandirito na nga daw yun dito sa lokasyon na to? Bakit ganon mga pare koy? At yan nga guys ang bagay na aalamin natin sa susunod nga na chapter review para nga dito sa Boruto Time Skip to Blue Vortex. Hanggang dito guys, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.